Maligayang araw mga kauswag at ka-ML. Ako nga pala si Binibining Hershey Suarez at ako ang iyong makakasama sa videong ito. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating Facebook page na Dagupan City NHS Senior High School at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Maarten Bangus para sa iba pang videos. Kung meron ka mga katanungan o komento ay iwan lamang ito sa ating comment box. Maraming salamat sa iyong kooperasyon at atin nang simulan ang talakayan. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang unang paksa sa asignaturang Filipino sa Piling Larang Academic. Matututuhan mo sa asignaturang ito kung paano sumulat ng iba't ibang akademikong sulatin ayon sa napili mong larangan. Madali lang ang ating unang paksa sapagkat dito ay bibigyang kahulugan ang iba't ibang akademikong sulatin gayon din ang katangian at kalikasan nito. Alam ko madali lang sapagkat pamilyar ka na sa mga karamihan sa mga halimbawa nito. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin ang mga layunin ng ating module. Una, nabibigyang kahulugan ang akademikong pagsulat. Sunod, nakikilala ang iba't ibang akademikong sulatin ayon sa layunin, gamit, katangian at anyo. At nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sulating akademiko. Ano nga ba ang akademikong pagsulat? Ayon kay Goksik taong 2004, ang akademikong pagsulat ay nakalaan sa mga paksa at mga tanong na kinagigiliwan ng akademikong komunidad at naglalahad ng mga importanteng argumento. Ito ay makikita, mababasa o ginagamit sa mga paaralan o universidad, opisina o kongreso at iba pang akademikong samahan. Narito ang mga halimbawa ng akademikong sulatin. Meron tayong abstract, synthesis, bionote, memorandum, agenda, talumpati, katitikan ng pulong, panukalang proyekto, posisyong papel, reflektibong sanaysay, pictorial essay at lakbay sanaysay. Isa-isahin natin ang mga halimbawa ayon sa layunin o gamit, katangian nito. Makinig ng mabuti. Nasubukan mo nang gumawa o sumulat ng isang thesis o pananaliksik, hindi ba? Isa sa mga nakapaloob sa thesis ay ang tinatawag nating abstract. Karaniwan itong ginagamit sa mga pananaliksik, papel siyentipiko at teknikal, lecture o report. Layunin nitong mabigyang buod ang mga nabanggit na akademikong papel. Tandaan na hindi ito gaanong mahaba at maayos itong nakasulat ayon sa pagkakasunod-sunod ng nilalaman. Pangalawa ay synthesis. Ginagamit naman ito sa tekstong naratibo, gaya halimbawa ng maikling kwento. Layunin nitong mabigyang buod ang teksto. Nilalaman nito ang overview ng akda at maayos din itong nakasulat ayon sa pagkakasunod-sunod naman ng mga pangyayari sa kwento. Pangatlo ay, hindi ba sa mga dinadaluhan nating seminar o palihan ay may maiksing pagpapakilala sa speaker? Ang tawag dito ay bionote. Layunin nitong magbigay ng maikling background sa isang tao tungkol sa academic career nito o mga achievements. Ito ay maiksi lamang at naglalaman ng mga totoong impormasyon ukol sa isang tao. Ang pang-apat naman ay memorandum o memo. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga ahensya o departamento. Layunin nitong magpabatid ng mga impormasyon ukol sa isang pagpupulong o pagtitipon kasama rito ang petsa, oras at lugar ng gaganaping pagpupulong. Ito ay organisado at malinaw na nakalahad. Ngayon ay dumako tayo sa panglima. Nakatitipid tayo sa oras ng pamamalengke kung meron tayong listahan ng mga bibilhin. Nagiging maayos din ang paggamit o pagkamit sa isang layunin kung meron tayong tinatawag na plano.
Gaya sa isang meeting o pagpupulong, nakatitipid tayo sa oras at napag-uusapan ang mga mahalagang bagay kung meron tayong tinatawag na agenda. Ang agenda ay ginagamit sa mga pagpupulong. Layunin nitong ipakita ang mga bagay na pag-uusapan sa isang meeting upang magkaroon ng maayos na daloy ang pagpupulong. Ito ay formal at organisado. Pang-anim, panukalang proyekto. Layunin nitong maglatag ng isang proposal sa proyektong nais mong ipatupad at may layuning makapagbigay ng solusyon sa isang tiyak na problema. Makikita rito ang layunin mo bakit mo gustong gawin ang isang proyekto, mga kakailanganin at paraan kung paano mo maisasagawa ang proyekto. Ito ay formal at maayos na nakalahad dito ang mga detalye at ideya ng proyekto. Ang pampito naman ay madalas nating marinig sa mga politiko. Ito ay ang tinatawag na talumpati. Ito ay tumatalakay sa isang paksa na naglalayong manghikayat, magpabatid, magpaliwanag o mga tuwiran. Ito ay formal at isinasaalang-alang dito ang tagapakinig o mambabasa at may malinaw na ideya. Sunod, habang isinasagawa ang pulong, may nagtatala o nagre-record ng mga mahalagang puntong na pag-usapan. Ang tawag sa record na ito ay katitikan ng pulong o minutes of the meeting sa wikang Ingles. Ito ay makatotohanan at nakaayos batay sa pagkakasunod-sunod ng naging usapan. Pang-siyam, may mga bagay ka namang sinasang-ayunan o hindi sinasang-ayunan. At kung nais mong ipaglaban ang iyong panig o pinaniniwalaan, ay kailangan mong maglahad ng mga patunay o ebidensya na susuporta sa iyong ipinaglalaban. Sa bagay na ito ay makabubuo ka na ng tinatawag na posisyong papel. Gaya ng ibang sulatin, ito ay formal at may maayos na pagkakasunod-sunod ng ideya. Pang-sampu, mahilig ka bang magbasa o mag-movie marathon? Nagagawa mo bang mag-reflect sa mga nabasa o napanood mo? Kung ikaw ay mahilig mag-reflect at ipinahayag mo ito sa paraang pasulat, maaari ka nang makabuo ng isang reflektibong sanaysay. Ito ay pagbibigay ng reaksyon o opinyon sa isang nabasa o napanood. Maaaring ito ay makapagpabago ng pananaw ng isang tao o mga nakasanayang gawain. Pang-11, isa ka ba sa milyong-milyong mahilig mag-selfie? Gaano ka nga ba kahusay sa paglalakip ng caption? Kung oo, ay maaari ka nang makabuo ng isang pictorial essay. Mas maraming larawan dito kaysa salita. Ito ay organisado at may makabuluhang pagpapahayag sa litrato na may 3 hanggang 5 pangungusap. At ang huli, kung kaya mong ilahad ang mga paglalakbay na ginawa mo noong hindi pa uso ang face mask, shield at social distancing, ay kayang-kaya mo nang sumulat ng isang lakbay sanaysay. Dito ay may larawan ding makikita, subalit mas marami naman ang salita. Naunawaan mo ba ang 12 akademikong sulatin? Kung ang sagot ay oo, mahusay. Kayang-kaya mo nang sagutin ang mga gawain sa iyong module. Kung papansinin natin, karamihan sa mga ito ay may pagkakatulad sa katangian. Ngayon naman ay alamin natin kung paano nga ba sumulat ng akademikong sulatin. Narito ang proseso. Una, bago sumulat ay kumalap muna ng mga datos o impormasyon na kailangan sa iyong paksang susulatin. Mahalaga ito upang hindi masayang ang oras sa kaiisip ng isusulat. Pangalawa, magsulat ng draft o borador. Tumutukoy ito sa ayos ng mga ideya. Pangatlo, magrebisa. Bigyang pansin ang mga puna o komento ng guro o eksperto para sa lalong ikaayos ng sulatin. Sunod, pag-i-edit o pagwawasto ng mga bantas, gramatika at teknikal na anyo. At paglalathala o pagkakaroon ng pinal na kopya ng iyong sulatin. Naunawaan mo ba ang ating paksa sa Module 1? Ating balikan ang mga natalakay.
ang mga halimbawa ng akademikong sulatin: abstract, synthesis, bio note, memorandum, agenda, talumpati, katitikan ng pulong, panukalang proyekto, posisyong papel, reflektibong sanaysay, pictorial essay at lakbay sanaysay. Tandaan natin ang layunin ng akademikong pagsulat. Malinang ang mga ideya ng mga mag-aaral, masunod ang tiyak na hakbang sa pagsulat at mapaunlad ang antas ng kabihasaan. Mahalagang alam mo ang iyong layunin sa pagsulat dahil ito ang magtuturo sa iyo kung saan patutungo ang iyong sulatin. Isa rin ang mambabasa at paksa sa kailangan mong isaalang-alang. Nawa ay magkatulong ito upang matapos mo ng matagumpay ang mga hinihinging gawain sa iyong module. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw ka-ML. Hanggang sa muli, ako si Binibining Hershey Suarez. Handang isip, handa bukas. Tara, ML na tayo!